Dear Amihan Stories presents The CEO's Little Bodyguard, written by Jean Chua. Sir Kian, wala pa kaming mahanap na kapalit ni Carla sa ngayon. Sabi naman ng pinsan yung si Ma'am Kendra, maipapadala siyang tauhan bukas. Si Mac iyon na staff ni Kian. Tagatakang pawis nang bumaba si Kian mula sa treadmill at uminom ng tubig sa bench. Di na kailangan ng pamalit kay Carla. Dalawa na kayo sa security team ko. Hindi pa ba sapat yun? Asar na sabi niya. Late na siyang nagising mula sa party na kanyang dinaluhan kagabi. The drinks were fire and the women were sweet. Halos gapangin niya ang daan pauwi sa sobrang kalasingan. Sir, alam ng pamilya niyo kung gaano kayo kalikot sa labas. Di mapigilan ang pamababae niyo na para bang kasing normal na lang yun ang panghinga para sa'yo. Utos ni Ma'am, 3 dapat kami. Silang masusunod. Sagot ni Mac. Napabuga ng hangin si Kian. May kasalanan siya kung bakit napaka-strict ang mga magulang niya sa ngayon. Last month, isang baliw na ex-girlfriend ang bumuta sa kanyang gulong at nagsimula ng iskandalo. Nagbanta pa ito na sasaktan siya. His safety was threatened kaya naman nag-hire na ang pamilya niya ng security team. But come on guys, kailangan mong 3 sila. Daing niya sa isipan bago hinubad ang suot na muscle shirt. I need that replacement to be up and early tomorrow. Ayoko magtagal ang briefing at orientation niyo sa baguhang yun. I have important meetings at bayad ang oras ko. Sabi niya habang binabagtas ang daan tungo sa shower room ng gym. I hate slow people, kaya dapat kaya niya akong sabayan. You think you have the perfect candidate? Bring them in. Sabi ni Ma'am Kendra, it's all under control po. Kung sino man ang ipapadala niya, paniguradong di niyo matatanggihan. Napairap si Kian at bahagyang natawa dahil sa kumpiyansa ni Mac. Fine, tingnan natin. Kinabukasan, dumating nga ang kapalit ng dati niyang bodyguard. Ang babaeng naghihintay sa kanya sa opisina ay hindi pa yata umabot ng 5 feet ang height. Bagamat malaman ang pangangatawan ay masyadong maliit sa inaasahan ni Kian. Umangat ang kilay niya ng pagkakataas-taas. And who are you? Tanong niya. Naglahad ng kamay ang babae. When she smiled, she looked young and pretty. Good morning, Sir Kian. Mia Lyra Ponce po. New addition to the team. At your service. Inilihas niya ang paningin at di pinansin ang kamay na nakalahad. I'm glad na maaga kang dumating. Mia, dahil early ka, maaga ka rin makakauwi. I'm sorry. You're not fit for this job. You can go out. Agad siyang tumalikod at naglakad patungo sa kanyang desk. Marami siyang papeles na aaskasuhin ngayon. Compensate Miss Mia for today. Pagkatapos, ihatid mo na siya sa labas ng building. Utos niya kay Mac saka naupo sa recliner. Ha? Anong compensate for today? Sabi ni Ma'am Kendra, tanggap na ako at magsisimula dapat ako ngayon. Sir Kian. Shh. Nagkaroon lang yata ng mix-up, Mia. There's no way mag-hire ang pinsan ko na babae nasa 4'11 lang ang height upang bantayan ako. Baka nga kailanganin mo pa ng hagdan kung magpapalit ka ng kortina sa bahay ko. And that's not efficient. Goodbye, Miss Mia. See you around. Asar na tumingin sa kanya ang babae. Hindi naman siya nagpatinag at nakipagtitigan pa rito. This bodyguard is too small. Baka ako pa magligtas sa kanya. No way. Komento niya sa isipan. Wala nang nagawa ang babae dahil iginiya na ito ni Mac paalis. Nung magsara ang pinto ay agad niyang tinawagan si Kendra. Anong gulo na naman ang napasukan mo at kay aga-aga tumatawag ka sa akin? Bungad nito sa kanya. Kendra is 2 years younger than him pero mas matured itong mag-isip. Only child si Kian at lumaking laging nakukuha ang gusto kung kaya halos masanay na rin ang buo nilang angkan sa kanyang pagiging rule breaker. Ang baba talaga ng expectation mo sa akin, Kay. May I remind you na kuya mo ako. Isusumbong kita kay na tito at tita. Banta niya dito. Come on, Kian. Grow up. Ano nga sabi ang sadya mo? I have my clients lining up outside. Nagsasayang ka ng oras. Tumikim siya saka sumeryoso sa wakas. Dumating na yung ni-refer mong bodyguard. Oh, good. Napakunot ang noo niya. Oh, good. Yun lang. There's no sorry. Kay, mas matangkad pa yung exotic plants ni Mama kaysa sa babaeng yun.
Saang agency mo ba yun nahanap? Di ba pwede magpadala ka naman ng long-legged? Yung mala beauty queen ng bias ganun. Are you looking for a protector o ka-one night stand? Mia is such a professional bodyguard. She's overqualified too. Isa pa, nakakalimutan mo na ba ang dahilan kung ba't umalis si Carla? Nagkagusto siya sa'yo to the point na napapakailaman ng trabaho mo. We need someone na hindi basta-basta mahuhulog sa'yo. And Mia is a great candidate. So, kung nag-aalala kayo tungkol dyan, di mag-hire tayo ng lalaki. Kahit yung dating bouncer pa. Gusto ko lang matapos to kagad. Pinalis ko na yung pinadala mo. Bumuntong hininga si Kendra. Kung di mo inayawan si Mia, tapos na sana to ngayon. At di na natin kailangan pang mag-usap. Ayoko mag-hire pa ng iba pa. I liked her. Nakakahiya. Umuo pa naman ako sa kanya tapos anong ginawa mo? Napairap siya sa kawalan. Nangyari na kay. Marami pa namang iba riyan. Well, find another one for me. Please. Kahit di na 6-footer, basta ba nakakatakot tingnan. Dapat pala aswang ang i-hire ko para bantayan ka eh. Gusto mo naman pala yung itsura pa lang tatakbuhan na. Pani, let's meet kapag di ka na busy kay. May rereto ko sa yung bago. Napapalatak ang babae. Kailan ka ba magbabago, Kian? Tumatanda ka na, astang binata ka pa rin. Kasi binata naman talaga ako. Di ko pa namimit ang babae magtatali sa akin habang buhay. Kaya naman ine-enjoy ko na lang. See you soon, alright? Bye. Paalam nito. Noong mag-end ang call ay eksakto namang bumalik si Mac. Kamusta? Nagwala ba? Umiling ito. Di naman boss, pero ang sama ng tingin niya sa opisina niyo. Natuwa si Kian. The woman is cute. Alright. Pero sayang lang dahil hindi niya ito type. Ang gusto niya ay yung matatangkad na sexy. Kahit na bodyguard ang posisyon na papasukan nito, ang gusto niya ay yung pasok sa type niya para kahit papano ay ganahan naman siya araw-araw. Sorry, Miss Mia. Better luck next time. Pang-aasar pa niya rito sa kanyang isipan. Samantala, nangahaba ang uso ni Mia habang pinagpipiraso ang sahog sa pansit na lulutuin. Hindi pa rin siya makaget over sa pamabaliwala na naranasan niya kaninang umaga. Baka di niya nagustuhan ng attire mo that time, te. Ano bang suot mo? Tanong ni Annalyn, kaibigan niya at kasama sa apartment na tinutuluyan. Standard suit and tie. Di naman nagsabi si Kendra kung anong dapat ang suotin ko eh. Ginaya ko lang ang nakikita ko sa palabas. Malay ko ba sa aroganteng yun? Madapasa na siya. Nasayang ang tulong ni Kendra sa kanya. Magkaklase sila noon at in good terms pa kaya naghahanap ito ng trabaho para sa kanya. Natawa si Annalyn. Oh, tama ng negative vibes. Mamaya niyan maging giniling ang sahog dito sa pansit sa paghiwa mo. Pasensya na. Naiinis lang talaga ako sa lalaking yun eh. Ganun ba kapag mayayaman? May lisensya sa pagiging masamang ugali at mapang-insulto? Grabe kasi. Hindi ko naman mababago tong height ko kahit tumalon ako every New Year. Hindi umimik ang kaibigan niya at mas piniling hanapin ang pangalang Kian Stokes sa Facebook. Wow! Ang gwapong nilalang! Balahura nga lang ang ugali. Gwapo? Di naman. Sakto lang. Pagtanggi niya sabay pagmuso ulit. Bodyguard dapat ako. Anong kinalaman ng kurtina niya sa trabahong yun? Masama ng ugali, syunga pa. Hoy, super na yan ah. Kay dali mo namang bitawan yung salitang ganyan. Huwag tayong bumaba sa level nitong si Kian Stokes na to. Kahit gaano pa kayami, kung ugali ay yucky. No, no, no. Tama. Pati ako nagiging masama na rin dahil sa kanya eh. Pagsang-ayon niya bago ngumiti. Kay dali niyang kausap, pero hindi man lang siya kinonsidera ng mokong na yun. Bahala siya. Marami pa namang iba riyan na pwede kong pag-a-applyan. Pampalubag niya ng loob. Sa katunayan ay gipit na gipit siya ngayon. Kailangan niya kasing bayaran ang gastos sa pagpapa-ospital ng kanyang yumaong ama noong buhay pa ito. Lumulobo na ang interes ng utang nila at kailangan niya ng perang pangmabilisan. Sayang tong gig na to pero wala tayong magagawa eh. Mukhang di talaga para sa akin. Anya sa sarili bago nagpa siya. Pupunta ako ng bar mamaya. Kakausapin ko si Eric. Namilog ang mga mata ni Annalyn. Sasayaw ka na, te? Isusuko mo na bang prinsipyo para sa pera? Gaga. Magtatanong ako, baka may alam si Eric na trabahong pwede kong pasukan. Napahampas siya sa braso nito. Pasensya na ah. Di mo naman sinabi kaagad eh. Mamayang gabi pa naman ang lakad ko. Tutulungan muna kita sa paglalaba. Ngumiti si Annalyn.
Yan ang gusto ko sa'yo, Mia. Mabait. Ang totoo ay sadyang bored siya ngayon lalo pat walang trabaho. Mamayang hapon ay mag-exercise rin siya para kahit papaano ay nasa kondisyon lagi ang katawan niya at handa sa aksyon. Sana hindi ako makatagpo ulit ng kagaya ng Kian na yun. Ang malas na magiging asawa niya. Nasabi niya sa sarili habang iiling-iling. Kinagabihan, "The tab is on me tonight." Magarabong sabi ni Kian sa kainakbayan ng kanyang eye candy for tonight na si Jaya. Is it Jaya, Jamela, or Jana? Nakalimutan ko na. Anya sa isip, walang paki si Kian. Ang importante ay may kasama siyang magpa-party ngayong gabi. Wow, Kian, lagi kang generous ha. Kaya bet na bet ka lagi ng mga barkada ko. Anyway, where's Carla? Yung bodyguard mo na astang girlfriend. Sabi ng isang lalaki. I fired her. Kilala mo na ako. Once they get too close and assuming, tinutulak ko kagad palayo. Nakakalimutan ng purpose nila ay trabaho. Some girls, really, kahit daling ma-attach. Sagot niya nang may ngisi sa labi. Panay kasi magpapakita mo ng motibo, Kian. You're so sweet, pagkatapos walang label. Sabi ng babae na kanyang katabi. Oh, si Jana na may sabi ah. Hinay-hinay lang din kasi, Kian. Ah, Jana pala. Bulalas ni Kian sa isip. Humina ang tugtog sa loob ng bar. Inilibot niya ang tingin at nagkibit balikat. May friends ka pa ba na nandito, Jana? Kumunot ang noon nito. Yeah, nandito rin ang kuya ko pati na ang pinsan kong babae. You want to meet my relatives? Be careful ha. Iisipin kong gusto mo maging official tayo. Sana kapag na-meet ko ng parents mo for a formal visit. Really? Wait, tawagin ko sila. Pag-alis ni Jana ay saka naman umiling ang lalaking kasama nila sa table. Kian, yan din ang sabi mo sa kadate mo last time ah. Kunwari seryoso ka pero yung pala, pinapaasa mo lang. Sinabi ko lang sa kana. Di ko naman sinabi kung kailan at saan, di ba? Di siya marunong umintindi at na-excite kagad. Sa pagbalik ni Jana ay may kasama na itong malaking lalaki. Malamang iyon na ang kuya nito. Ang isa pa ay napakagandang babae. Long-legged at slim. Type na type niya ang pinsan ni Jana. Alright, magiging exciting ang gabing to. Sabi niya sa sarili bago sinalubong ang mga taong kadarating lag. Good evening, I'm Kian Stokes. Let's have fun tonight. Nung lumalim na ang gabi ay saka naman ang pagdating ni Mia sa bar ng dating niyang katrabaho na si Eric. Nakasuot siya ng simpleng jogging pants at hooded shirt. Kilala siya ng mga tauhan doon. Mia ganda, good evening. Bati ng isang lalaki. Kumindat pa ito. Si Eric? Ikaw ah. Kay tanda mo na, mas pinatatanda mo pa yung sarili mo sa kakayosi. Napakamot lang ito ng ulo. Di ka pa rin nagbabago. Ang tali mo pa rin magsalita. Nag-aalala lang ako sa'yo. Bawas-bawasan mo yung yosi mo, okay? Noon nagtatrabaho pa tayo kay Mayor Alvarez bilang bantay. Hindi ka pa naman ganyang kapanot. Kakamot-kamot sa ulong umatras ang lalaki. Pumadik ka na nga lang sa taas, sige na. Baka kung ano pang masabi mo sa akin. Itong talagang si Mia, oh. Natatawang umakyat siya sa hagdan at pumunta sa opisina ni Eric. Sana tinuloy mo yung kay Kian, Mia. Malaki magbigay ang gagong yun. Nakakaasar nga ang kapreskuhan niya pero solid magbayad ang tauhan yan. Alam niyang hindi loyal ang tao sa kapwa-tao kundi sa pera mismo. Goods yun. Sabi ng lalaki sa kanya matapos niyang ikwento ang nangyari. Eric naman, hindi ko pwedeng pilitin ng tao pag talagang ayaw. Naiinis lang ako kasi pakiramdam ko na down ko si Kendra. Lalaki sana ang balak nilang i-hire pero dahil nangangailangan ako, idiniretso niya kagad ako sa opisina nung Kia na yun eh. Bumuntong hininga ang lalaki. Wala tayong magagawa, nangyari na eh. Dito ka na muna, may tatawagan ako. Susubukan ko maghanap ng mga kakilala kong taga-sentro. Buti sana kung trabaho lang ang kailangan mo eh, kaso hindi. Gusto mo ng malaking pera nang hindi na umuutang. Kung diretso na lang kaya tayo magnako sa bangko, di ba? Bawas komplikasyon. Eric naman. Natatawang Anya. Iniwan siya nito saglit. Nagmasid naman si Mia sa mga customer ng bar at napailing. Kailan kaya siya makakapag-party gaya ng mga ito? Nakapagsasaya ang mga ito at sinusulit ang buhay ng walang iniintang gastos at responsibilidad. Isang kalabog ang kumuha ng atensyon ni Mia. Nakita niya kung paanong ibinalibag ng isang malaking lalaki ang nakangiwing si Kian Stokes. Nanditong antipatikong yun? Gulat niyang sabi sa isipan.
Nagdadalawang isip siya kung tutulungan niya ba ito, pero agad niya ring naisip si Kendra. Baka mamroblema iyon kapag napano itong si Kian. Okay, para sa kanya, tutulungan kong lalaking to. Lumundag siya mula sa second floor at kinuha ang nakatagong baseball bat sa ilalim ng counter. Lumapit siya sa sentro ng gulo at nakipagbuno rin sa dalawa. Hinayaan niyang masuntok si Kian ng ilang beses, pero siniguro niyang ilayo ang kalaban nito kapag sumusobra na. Pinagpapalo niya ng baseball bat ang mga sensitibong parte ng malaking mama. Agad itong umatras habang hawak ang katawan. Nagsilitawan sa wakas ang mga bantay ni Kian. Hindi agad na alerto ang mga ito na may gulo. Gago ka palang loko ko eh. Pagkatapos mo sa kapatid ko, ito naman pinsan namin ang pagdidiskitahan mo. Magpakalalaki kang hinayupa ka, harapin mo ako. Bulyaw ng malaking lalaki. Ilabas natin si Sir Kian. Sumang-ayon si Mia at agad na kinaladkad ang lalaki paalis. Bayaran yung mga nasira sa bar ni Erica. Di pa naman naiimbestigahan kung anong pinagbulan ng gulo, Mia. Ani Max sa kanya. Tumawa lang siya sa katinapik ang muka ng tulalang si Kian. Masasabi mo bang wala kang kasalanan, ha? Tumalim ang tingin nito sa kanya. Sir, sabi nito. Call me Sir Kian or Boss Kian. At bakit kita tatawagin, sir? Tandaan mo, hindi mo ako tinanggap sa trabaho. Nagmalasakit lang ako kaya narito ako ngayon. Umirap si Kian ngunit hindi na umimik pa. Naging tahimik ang paligid. Ayaw mo bang magreklamo? Maaga pa. Hindi nagsasara ang police station. Tanong niya. Wag na. Kasalanan ko rin naman eh. Pinaalis ko si Mac. Akala ko safe lang dun. I go there every night. Ba't ka nandito? Sumimangot siya. May isa kasing antipatikong lalaki ang tumanggi sa akin sa trabaho. Kaya eto, naghahanap ako ng ibang mapapasukan. Umiling si Kian. May kinang ng tuwa sa black eye nito. Mukhang hindi ito napuruhan dahil nakukuha pa nitong ngumiti. James, at ito, kilala mo na si Mac. Kung okay pa sa'yo na pumasok, ikaw ang ikatatlo sa superhero group na binubuo ko. Natawa si Mia. Parang Powerpuff Girls lang ganun. Umiling lang ito bago umayos ng upo. You can start tomorrow. Okay, thank you. Napatunayan na niya ang kanyang sarili rito. Wala na siyang dapat na sabihin pa. And Mia. Pahabol ni Kian. Ano? I only have one rule. Don't fall in love with me. Seryosong pahayag nito. Kinilabutan si Mia. Seryoso ba to? May dalawa kang black eye, Kian. Playboy ka at masama pang ugali mo. Kahit bayaran mo ko, tatanggi ako. Nagdakip ng mga mata si Kian at tumawa. Alright, aasahan ko yan ha. Kumaway lang si Mia saka nagpa siyang mag-jogging pa uwi. Habang nasa daan siya ay pabalik-balik ang imahe ng pagkakabalibag ni Kian sa table kanina. Satisfying kahit pa nakakaramdam siya ng konting awa. Sakalang matututo ang mga spoiled na taong gaya niya kapag nasasaktan na. Buti nga. Kinaumagahan, maagang natapos ang briefing kay Mia dahil minsan na rin siyang naging bantay ng isang matunog na mayor. Dati ay maalam na siya sa mga gagawin. Ang totoo niyan, ang kanyang papa ang tunay na gwardya sa pamilya. Sumunod lang siya sa yapak nito dahil sa impluwensya na rin ito. Nag-training siya, kumuha ng sandamukal na clearances, tests at lisensya. Wala namang ibang problema si Boss Kian sa trabaho. Magaling siya at mautak. Yun nga lang, mabilis siyang mabore at ang lagi niyang pinagbubuntungan ng atensyon ay mga babae. Paliwanag ni James. Huwag kang mag-alala, Mia. Kapag wala ka nakikitang babae sa paligid, no problemo. Sila ang source of threat kay Sir. Gaya nung nangyari kagabi. Gatong ni Mac na pareho kay James, happily married na at may mga anak pa. Ah, ibig sabihin, si Sir lang din ang gumagawa ng sakit niya sa ulo. Got it. Komento niya sabay ang pag-iling. Well, alam naman natin na pang short time lang talagang gig na to. Kapag humupa na ang gulo sa paligid ni Sir Kian, bye-bye rin tayo kaagad. May pagkain lagi sa pantry ng opisina. Ikaw nang bahala. Dagdag ni James. Tumikim si Mac at tumingin sa suot na relo. Mamayang alas 3, bibisitahin ni Boss Kian ang mga magulang niya. Kami na ni Mia ang sasama. Ayos, pahinga ko ngayon, Mia. Bawi ako sa inyo ni Mac bukas ha. Tumango naman siya at lumapit sa opisina ni Kian upang silipin ito. Naabutan niyang nakamasid din ang lalaki sa pinto kaya nagtama ang kanilang paningin.
Ayos ka lang, boss? Tanong niya. Ngumiti ang lalaki. Kung hindi ito asbag, mayabang. Talagang maamo at mabait itong tingnan. Yes. Gusto niyo ba ng snacks? Nagugutom ako eh. Parang masarap magtakoyaki ngayon. Hindi napigilan ni Mia ang sarili. Ganyan ba magtrabaho ang mayayaman? Naglilihi tuwing 10:00? Nabura ang ngiti ni Kian. Sumimangot ito at umiling. Close the door. Nagtatrabaho ako, nakakaistorbo ka. Nakibit balikat si Mia at umalis na. Naku, hindi niya tuloy magawang seryosohin itong si Kian dahil sa nakita niya kagabi. Pagkatapos ni Kian sa trabaho, ay lumipat ito sa isang simpleng sasakyan kasama niya at ni Mac. Good. Kahit paano, nabawasan tayo. Komento ng lalaki. Umiling si Mia. Nakasunod si James sa likod, sir. Pagdating natin sa bahay niyo, saka lang siya uuwi at kami lang ni Mac ang maiiwan. Fine. Bilisan mo pagmamaneho, Mac. I think kailangan ko magpa-check up at pagkatapos nito. Nagdidilim kasi yung paningin ko eh. Baka resulta nung nangyari kagabi. Damn it. Sana pala gumanti ako sa lalaking yun. Napangiti si Mia at umiling. Nakita ni Kian ang reaksyon niya kaya bahagya itong nainis. Why are you laughing? Tumikhim siya. Nothing, sir. May pusa sa tindahan na dadaanan natin. Ang cute. No. Nakatingin ka sa akin sa rearview mirror nang tumawa ka. Let's hear it. Baka may naisip kang maganda eh. Nagkibit balikat siya. Baka magalit ka. Ako? No, come on. Bored ako, sabihin mo na. Mandidilim talagang paningin mo, sir, kasi may dalawa kang black eye. Napahalakhak siya. Gets nyo? Madilim tapos black eye. Gumilid saglit ang sasakyan pero agad ding umayos. Nakita ni Mia ang paglunok ni Mac kaya agad din siyang sumeryoso. Good vibes ng Sir Kian. Bawi niya. Hindi tumawa si Kian. Sa halip ay isiniksik nito sa gilid ang katawan at pinagkrus pa ang mga braso. Seryoso? Nagtatampo ba siya? Tanong ni Mia sa sarili. Hindi naman nagalit o nainis si Kian kaya baka ayos lang. Umayo siya ng upo at nagmasid na lang sa paligid. Pagdating nila sa ancestral house ni Kian ay hindi mapigilan ni Mia ang mamangha sa yaman ng pamilya nito. Baka pag-interesan si Kian ng masasamang loob kung alam na ganito pala sila kayaman. Komento niya sa sarili. Pwede ko kaya siyang utangan ng walang interes? The statue was my mom's favorite. Mahal siya pero for its significance at branding ng kung sinong gumawa, it's priceless. Kapag nag-aaway ang parents ko, dito madalas nakatulala si mama. Pagkukwento ni Kian sa kanya noong maabutan siya nitong nakatingin sa isang estatwa ng lalaki sa malawak na living room. Napangiti siya nang wala sa oras. Kahit siguro ko, mahuhumaling din sa gandang lalaki nitong estatwa. Ang gwapong anghel ba naman kasi nito eh. Napakurap si Kian. Hindi siya isang anghel. Actually, ito ang anak ni Daedalus na si Icarus sa mitolohiya ng Greek. Tumataka sila gamit ang pakpak na gawa sa wax. Sinabi ni Daedalus sa anak niya, huwag siyang lumipad ng malapit sa araw. Pero masyadong na-excite si Icarus sa paglipad kaya natunaw ang pakpak niya. Bumagsak siya sa dagat at di na nakita pang muli. It was a sad story. Moral lesson is, kung masyadong matigas ang ulo at makinig sa mga magulang. Ganun pala. Namulsa si Mia. Kapag ba nag-aaway kayo ng mama mo, dito din siya nagmumuni-muni? Yup, how do you know? Napabungis niya siya. Pareho siguro kayo ng papa mo na matigas ang ulo at di nakikinig, kaya laging nag-aalala ang mama mo. Baka iniisip niya kapag nagkulang siya sa'yo, matutulad ang kapalaran mo kay Icarus at mapahama ka. Exactly. Napalingon sila ni Kian sa direksyon na nagsalita. Bumungad sa kanila ang isang ginang na sobrang sopistikada. It was rude of me, ano? Hindi agad ako nagsalita at nagmasid pa ako sa inyo bago lumapit. I was just curious. Sabi kasi ni Kendra, hindi mo raw kasundo itong bago mong bodyguard, Kian. Mukhang mali siya. My name is Sofia nga pala. Parehong hinagka ng ginang ang kanilang pisngi. Iyon nga lang, pagdating kay Kian, may kasama iyong pagpisil sa tenga. Look at that handsome face. Nasira ng dahil lang din sa kabaliwan mo. Kailan ka ba magtitino, ha? Kian Stokes. Nahihiyang umiling ang lalaki. Mama, hindi naman ako lasinggero. Sugarol o naninigarilyo. I just happen to like having fun. Breaking women's heart is not having fun.
Nakalimutan mo bang babae rin ako? Kung niloko ko ng papa mo at ipinagpalit sa iba, ayos lang sa'yo, is that it? Natawa si Kian. Papa will never do that. Obsessed pa rin siya sa'yo after all these years kaya di mangyayari yan. Ma, let's stop fighting. May ibang tao nakikinig. This is Mia. Casual na tumawa si Mia at tinuro ang estatwa ni Icarus. Hi ma'am, ngayon ko lang napansin yung sira sa tuhod. Oh, nung teenager pa si Kian, nag-uwi siya rito ng aso at nginat-ngat niyo ng estatwa ko. I really want to hate that dog pero masyadong cute. Tiniis ko na lang. Tumigil din naman siya kinalaunan. Hindi na niya kinakalmot. Iniihian na lang. Gosh, now I miss that chubby Aspen. Napangiti siya. Agad-agad ay nagugustuhan niya ang nanay ni Kian. Nang umalis ang lalaki para maligo ay kinausap siya ng ginang. Kuhang-kuha mo ko kay Icarus, Mia. Matigas ang ulo niyang si Kian kaya tiisin niyo na lang, alright? Opo. Trabaho niya ngayon na bantayan si Kian kaya talagang titiisin niya ito. He's a good guy. Masyado lang talagang lapitin ng babae. With his ego, nauuwi lagi sa gulo. He thinks everything is just a game. Umaabot sa puntong nakakasakit siya ng iba, pati na rin sa sarili niya. Pansin ko nga po pero hindi naman pwedeng mapahamak siya at mamiligro dahil sa mga babae niya, tama po ba? Yes! Alam kong red flag talaga siya, gaya ng mga nakikita ko sa TikTok. But he's my son. Alam mo yun, I have to protect him. Nasabi ko na nga sa sarili ko, kapag nakakilala siya ng katapat niyang babae, hindi ko hahadlangan. Sabi nito saka misteryosong tumingin sa kanya. Tita Sophie na lang ang itawag mo sa akin, Mia. Okay po, Tita Sophie. I cooked a recipe na nakita ko sa Facebook. Ihahanda ko para sa orphanage bukas. Tell me if I have to improve the taste. Gusto ko sanang magustuhan ng mga bata ang luto ko. Lumawak pang lalo ang ngiti niya. Ang sweet niyo po, tita. Sige po. Hindi maiwasan ni Mia ang magtaka kung bakit tila ba hindi isang empleyado ang turing nito sa kanya. Iniisip na lang niya na baka ganito talaga ito kabait sa lahat. Matapos ihanda ang hapagkainan ay pumalakpak si Ma'am Sofia. Let's all eat! Mia, pakitawag si Kian sa itaas. Ang bagal niyang maligo. Dinaig pa ako, I swear. Pababain mo, ha? Utos nito. Sige po, sa ang kwarto ko po ba siya makikita? Pag-akyat mo ng hagdan, first door on your left, iha. Agad siyang pumanhik at kinatok ang silid ng binata. Sir Kian, magdadalawang oras na po kayong naliligo. Kakain na sa baba. Sigaw niya. Bumukas ang pinto at bumungad ang mukha ni Kian. Mukhang nagsha-shave ito dahil may foam pa sa mukha. Another 30 minutes. Hindi pa ako nakakapagbihis Iniwas ni Mia ang tingin, malayo sa nakikinangan nitong muscles. Kakain na raw, boss, sabi ni ma'am. Lalamig ang pagkain kung paghihintayin mo. Masamang pinaghihintay ang grasya. Ang totoo niyan ay nagugutom na rin siya. Hindi pa siya nakakapananghalian. May microwave naman. Madalas, di rin talaga kami nagkakasabay kumain ni Mama. Hindi na bago sa kanya to. Sige na. Halos mapakamot sa ulo si Mia. Nakakahiyang kumain sa mesa kung ang among pinagsisilbihan niya mismo ay wala pa. Boss, bumaba na kayo para kumain. Pag-uulit niya. Pinakatitigan siya nito na para bang nanghahamon. Kung ayaw ko ha, mag-ibihis pa ako. Masyado ka mapilit. Sino bang amo sa ating dalawa? Ako. Kaya pakinggan mo sinasabi ko at sundin mo. Bumaba ka na. Okay. Ngumiti si Kian. Akala yata ay nanalo na sa usapan nila. Ginulat niya ito ng isang mabilis na paghigit sa leeg. Iginilid niya pa ang katawan nito upang lapatan ng bigat sa likod. Ilang segundo lang ay nakaluhod na ito. Mia, what the? Sir Kian, kakain na po tayo. Kalmadong sabi niya. Walang kakain. You're fired. Fired, you hear me? Bitawan mo ako. Napangiwi si Mia sa lakas ng sigaw nito. Kinaladkad niya si Kian pababa ng hagdan hanggang sa hapagkainan. Gulat na napatayo si Ma'am Sofia. Mia, what's happening? Kian! Iyan na po ang anak ninyo. Sabi niyo, pababain ko. Ma, pinutusan niyo siyang gawin to. Di pa nga okay tong black eye ko. May bali pa ako sa braso, ma. Daing ni Kian habang inihilot ang sarili. Ikaw, Mia. You're fired. Get out! Teka, mula nga alis. Ako nag-utos na pababain ka. Dapat bang maging specific ako next time, Mia?
Ano next time? Papatayin pa yata ako ng babaeng yan eh. Pagasumbong ni Kian pero wala ni isa ang nakinig dito. Tumango si Mia. Opo ma'am, sabi niya pababain ko siya. Di niyo po sinabing bawal gumamit ng dahas. That's your face. Paano ako makakapag-laptop nito bukas? Pinalian mo ko lalo eh. Nagkibit balikat siya at pasimpleng tumikim. Ma'am, sumunod lang po ko sa utos ninyo. Sayang din po kasi kung hindi kayo makakapagsabay na kumain. Kung minsan na lang din po siya umuuwi. Well, tama naman. Ma, nasaktan ako. Your only son. Kakampi ka pa riyan. Ipa-fire ko rin naman niya mamaya. Reklamo ni Kian bago umupo sa silya. Nagpunas na ito ng foam sa mukha gamit ang bathrobe na suot. No, you will not fire her. Gusto ko nga siya na maging personal assistant mo eh. Mac and James can assist you when you go out. Pero itong si Mia, kasama mo dapat kahit sa banyo, okay? Iha, ikaw nang bahala sa lalaking to, ha? Hindi pinansin ni Mia ang mag-ina at umupo na rin upang kumain. Kaya pala atat na atat. Gutom na. Bulong ni Kian bago siya sinimangutan. Oh, come on, Kian. Hindi ka naman nanlaban at hinayaan mong kaladkarin ka ni Mia. Stop that and kumain na lang tayo. Natigilan si Mia dahil sa narinig pero agad ding natauhan. Nauna siya sa pagsandok ng kanin pero sa plato ni Ma'am Sophie niya iyon na ilalagay. Salamat sa pagkain, ma'am. Oh, you're welcome, Iha. Pagkatapos kumain ay nagpatuloy na si Kian sa pagbibihis. Nilakad naman ni Mia ang gazebo sa harapan at naabutan si Mac na nagyoyosi sa isang bench. Mia, pinahanap kita sa mga kasambahay kanina para sana sabay na tayong kumain sa kanila kaso wala ka. Di ka pa ba kumakain? Tanong nito. Pasensya na. Sinundan ko kaagad si Sir Kian. Di na kita hinintay na matapos mag-park. Tapos na akong kumain. Sumabay ako kay na Ma'am Sofia. Nahulog ang sigarilyong nakaipit sa labi ni Mac. Gulantang itong tumingin sa kanya. Seryoso ba yan, Mia? Oo. Bakit nga pala humiwalay sa amin kanina? Hindi ka sumunod sa loob. Saan ka ba naman makakakita ng empleyadong sumasabay sa amo niya kapag kakain ah? Matagal na kaming pabalik-balik dito pero sa servers area kami kumakain. Kaya naman pala nagulat ito. Napaisip si Mia. Baka naman mabait lang talaga si Ma'am Sofia sa kanya kasi may iuutos ito. Gaya ng pagiging personal na assistant ni Kian. Okay naman si Ma'am Sofia. Ampun yata si Sir Kian eh. Kung di lang sila magkamukha, iisipin ko na pulot lang siya sa labas. Patutsyada ni Mia bago tumawa. Narinig niya ang pag-ubo ni Kian sa kanyang likuran. Para lang malaman mo, miracle baby ako. Kaya ganito na lang kung mag-alala si mama para sa akin. At yan din ang rason kung bakit spoiled ka at hindi mapagsabihan. Hindi sinabi ni Mia ang mga yon at mas piniling itikom ang bibig. Alis na po ba tayo? Tanong ni Mac. Yes. Sige sir, handa ko ng kotse. Nung umalis si Mac ay tumahimik ang paligid. Panay ang pagnguso ni Kia na tila ba nagtatampo. Hindi niya ito pinansin. Ba't di ka gumaya kay Mac? Masunurin, mabait at hindi nananakit ang amo. Si Ma'am Sofia na po ang sinusunod ko, boss. Nung una pa lang, alam ko naman pong ayaw niyo akong i-hire. Napilitan lang kayo. Pang-guilt trip niya rito. I am the one who needs a bodyguard. Kaya dapat akong pipili kung sino magiging empleyado ko. Huminga ng malalim si Mia at yumuko. Tama, boss. Hindi ko makokontrol ang isip at kagustuhan niyo. Gaya na lang din ang nangyari sa papa ko. Na-hospital siya pagkatapos ay binawian din ang buhay. Ngayon, toyo at tinapa lang lagi kong inuulam para makaipon ng pambayad sa utang namin. Di mo talaga matatantsyang sitwasyon. Madalas kang malas. Malas talaga hanggang sa huli. Namilog ang mga mata ni Kian. Toyo at tinapa. You're that poor. Kung ako yan, di ko matitiis eh. How come di ka naman namamayat? Ang lakas mo pa kanina. Halos mapairap siya. Nag-focus ba naman ang lalaki sa ulam niya kaysa sa utang na kailangan niyang bayaran? Hindi na naawa. I get it now. Ba't hindi pangangailangan mo, fine. Hindi na kita tatakutin lagi na tatanggalin kita. But ano, sir? Kailangan peace na tayong dalawa. Mukhang malapit ang loob ni mama sa'yo at kawawa ka naman kung tatanggilin kita. Pero ayoko na ginagawa mo. Lalo na nung sinasaktan mo ako kanina. I don't like that. Never again. Kumibot ang labi ni Mia. Mahina lang naman ang pwersang ginamit niya kanina. Masyadong sensitive ang lalaking ito. We'll treat each other as friends. Basta ba wag mong isumbong kay mama lahat ng pinaggagawa ko.
I hate it kapag pinapakilaman ng buhay ko, alright? Tumango siya at ngumiti. Understood, Sir Kian. Niligtas mo na ako, tapos kanina pinaluhod mo pa. You can call me Kian directly. Okay. Namitas si Kian ng isang bulaklak mula sa nakatanim na halaman at ibinigay iyon sa kanya. Look, this is a symbol of peace between us. Itago mo. Napailing siya. Iyon ang unang beses na nakatanggap siya ng bulaklak. Ang huli kasing natanggap niya, donasyon na flower arrangements para sa burol ng kanyang papa. Okay, itatago ko. Iniiwas niya ang tingin upang itago ang emosyon sa mga mata. Naapektuhan siya sa ginawa ng lalaki. Nga pala, yung schedule mo, pahingi ako ng kopya. Dahil PA mo na rin ako ngayon, kailangang alam ko kung saan mo balak magpunta para handa ako. Fine. May engagement party akong pupuntahan sa susunod na buwan. You have to go with me. Ayokong isama si Mac dahil masyadong obvious. Mapag-iisipan pa ako ng masama ng ibang guest. Wear your best party outfit, Huwag mo kang papahiya, Napairap siya. Tutalay sabi nito na para na lang silang magkaibigan, hindi na siya magpapaka-professional. Oo naman, mag-aayos ako. Yung kahit ikaw mismo maglalaway, makikita mo. Sumeryoso ang tingin ni Kian sa kanya. Okay. Anong okay? Ngumisi ito sa kakomendat. Saan ko yan? Simula nang mag-usap sila, naging magiliw rin ang pakikitungo nila sa isa't isa. Si Mia ang naging personal driver ni Kian sa mga importanteng bagay. Mas lalo tuloy na iintindihan ni Mia kung ba't bored na bored ito. Buong maghapon ay numero, papel at reports ang kinakaharap ni Kian. Sakalang ito nakakapagpahinga kapag walang masyadong aasikasuhin sa opisina. May mga libangan din naman ito pero mabilisan nga lang, kaya hindi ito nasasatisfy. Gaya na lang ng pagsa-shopping. Which sport car is the best, Mia? Yung itim mo, yung red. Red looks sexy pero itong itim kapag nakapatay ang lights, hindi mo makakita sa dilim. It's cool. Ngayon ay namimili sila ng bagong kotse. Trip mo ba talagang magmaneho ng nakahiga? Makakatulog ka niyan sa biyahe? Sabi niya na tinawanan lamang ng mokong. Disenyo yan. So what do you think? Hindi ka ba naastigan? Hindi. 2 tao lang ang magkakasya. Lugi ka riyan. Hindi matigil sa pagtawa ang lalaki. Yeah, 2 lang. Ako din ang magiging date ko. It's a sports car, Mia. Come on. Pangit nga. Magagasgas. Mapupudpud ang gulong. Masisiraan ang makina. Pareho lang ang mga yun. Pero yung isasakay mo, yun ang mahalaga. Paano kung may emergency tapos pangdalawahan lang yung sasakyan mo? Saan may pwesto yung sugatan? Itatali mo riyan sa harap. Natigilan si Kian. Ang imposible naman yung sinasabi mo. Di natin matatansya ang panahon. Malay mo may mangyaring masama. Dapat handa ka palagi. Masama ang tingin ng lalaking nagbebenta ng kotse sa kanya pero hindi niya ito pinansin. Nagsasabi lang siya ng totoo. Okay, fine. May 10-seater ka ba riyan, Sean? Yung tipong kapag may zombie apocalypse, kaya magsakay ng karamihan. Umiling ang lalaki. Bumili ka na lang ng school bus, Kian. Kung naliliitan ka ron, mag-franchise ka na lang ng Ceres na bus. Mas mahaba kasya buong barangay. Natawa si Mia dahil nauwi sa wala ang transaksyon ng dalawa. Ano na lang ang pagkakagastusan ko ngayon? Kahit pagkukolekta ko ng kotse, masama para sa'yo eh. Ipinamigay mo sa mga matatandang walang nag-aalaga o di kaya sa mga batang napabayaan ng mga magulang. Mungkahin niya. Umiling si Kian. I can donate, pero paano naman ang para sa sarili ko? Mag-invest ka sa lupa, sa mga magsasaka ganun. Doon ka sa pangmatagalan kaysa short time na uso. Ang mga brand ng kotse ay naglalabas ng bagong disenyo halos taon-taon. Anong gagawin mo sa luma? Kakain pa ng espasyo sa garahe, mag-isa ka namang gumagamit. Huminga ng malalim si Kian. That's true. Kung iisipin, halos lahat ng mga inipon kong gamit sa bahay, di naman napapakanabangan eh. Pinaparami mo lang ang lilinisin ng mga kasambahay mo araw-araw. Wow, Mia. Pasensya na Natawa siya sa mukha nito. Mag-snacks na lang tayo bago umuwi. Alok niya. Alright, akong bahala. May alam akong spot. Madalas ay sila lang dalawa ang lumalabas dahil ayaw ni Kian na sinusundan ito ni Mac. Wala namang nagpaparamdam na peligro kaya napag-uusapan na kung pwede na bang tanggalin ang mga bodyguards nito makalipas ang 1 buwan. Sa katunayan ay ayaw pa ni Mia na umalis. Nagugustuhan na niya kasi ang pagbabantay sa lalaki. Habang patagal ng patagal,
Nasasanay siya sa presensya ni Kian at nag-uumpisa na rin siyang hanap-hanapin ang kakulitan nito. Lumipas ang ilan pang linggo. Noong dumating nga ang gabi ng engagement party ay natagpuan ni Kian ang sarili na mas excited sa pag-aabang ng kung anong susuotin ni Mia kaysa sa mismong selebrasyon. His little bodyguard was one of a kind. Masyado itong astig at chill. Hindi tuloy malaman ni Kian kung tatanggalin niya ba ito sa trabaho o aasarin hanggang sa mapilitan itong palahurin siya ulit. He is attracted to Mia. Iyon ang totoo. May pagkamasokista yata ako. What do you think? Tanong niya kay Mac na nagmamaneho sa kanya papunta sa venue ng party. Hahabol na lang si Mia dahil nagbibihis pa ito sa opisina. Masokista? Parang hindi naman po. Kayo yung tipo na nang iiwan. Ilang araw na lang pala akong di nakakapag-bar, no? Lagpas isang buwan na po, Sir Kian. Natahimik siya ng ilang segundo. Nitong mga nakaraang araw, mas nawiwili siyang asarin si Mia kaysa lumabas at gumala. Hindi niya matiis ang mga biro nito sa kanya lagi. Prangka pa naman itong magsalita. Babawi ako ngayong gabi. What do you think about small women? Yung tipong hanggang dibdib mo lang ang height. Natawa si Mac. Magkalibel pa rin naman kayo basta nasa kama na. Kaya height doesn't matter, sir. Tila ba nabuksan ang mga mata ni Kian dahil sa sinabi nito? Oo nga naman. Ba't ba big deal dati sa kanya ang height? Hindi na siya umimik dahil pagkapasok na nila sa hotel, nagbook ng isang malaking conference hall ang mga kaibigan niya. You can go home, Mac. Take care. Sige, boss. Pagpasok niya sa loob ay agad siyang binati ng iba pang guests. Kian! Nagpakita ka rin sa wakas. Akala namin na paano ka na kaya ka nagtatago. Naging busy lang. Sa kabilang banda, bumaba mula sa motor si Mia at inayos ang kanyang skirt. Salamat sa paghatid, James. You're welcome. Baga kayo umuwi, Pilitin mo si sir. Tal, nakikinig naman sa'yo yan. Umiling siya. Ihahatid ko lang sa kwarto yun kasama ng flavor of the night niya. Tapos buong gabi na ako mag-aabang sa labas. Di naman siguro. Matagal-tagal na rin mula nang huling ng babae si sir Hindi nagpapalit ng batik ang tigreg, James. Tumanda yun na babaero, kaya natural mamamatay na bilang palikero. Nagpapahinga lang yun, nag-iipon ng lakas, ganun. Aba, sama naman yata ng tingin mo kay Sir Mia. Mag-ingat ka, baka mamaya, bumalik din sa'yo yan Nako, James, hindi ako kagaya ni Kia na di yata mabubuhay nang walang nagagalaw. Sige, mauna na ako. Inayos niya ang buhok saka pumasok sa hotel. Pansin niya ang paglingon ng karamihan pero nakasentro kay Kian ang kanyang tingin. Masyadong malinis at formal ang itsura nito ngayong gabi. Nahihiyaman siyang aminin pero ganoon ang tipo niya. Good evening, Kian. Hindi sumagot ang lalaki at mas piniling makipagbeso sa kanya. Kahit high-end yung dress, juicy cologne pa rin ang pabangong gamit mo. Okay naman Anong masama sa cologne ko? Wala naman. Here, narito mga friends ko. Let's meet them. Paisa-isang pinakilala ni Kian si Mia sa lahat. Kinabahan siya habang kaharap ang mga mayayaman nitong kaibigan. Oh, ba't ka nanginginig dyan? Ang lakas-lakas mo, natatakot kang mag-hello. Biro ni Kian sa kanya. Lahat sila napapailing tuloy. Sino hindi magtataka? Pinapakalala mo sa lahat ng personal assistant mo. Komento niya. Para bang natauhan si Kian dahil mabilis siya nitong binitawan. Oo nga nyo. Well, dumating na yung date ko. I'll get her. See you around. Okay. Humigat ang dibdib niya pero mas pinili niyang baliwalain ang nararamdaman. Nagtungo siya sa isang sulok at nagmasidlang kay Kian. Kung kanin-kanino ito lumalapit para makipagbeso. Marami na rin itong babaeng nayakap. Hindi pa man kumakalhati ang gabi. Napapailing na lang si Mia. Playboy talaga? Ba't ba ako naaapektuhan? Asar na sabi niya sa sarili. Look, mamaya niyan tatiming na siya kay Kian. I'm telling you, one of these months, matatali ang heartbreaker na yan and it's going to be for life. Napukaw ang atensyon niya dahil sa narinig. Sinubukan niyang hanapin ang babae nagsasalita pero nakalayo na ito. Matatali si Kian? Anong ibig sabihin nun? Naaalarmang Anya. Gusto niyong lapitan si Kian upang kausapin pero napakaraming tao ang pumapaligid dito. Hinintay niya munang humupa ang usapan at nagsimula ang palaro saka siya bumulong sa lalaki. Pwede ba kitang kausapin? Importante lang, Kian. Oh, hi. Bati nito sa kanya. Alam mo bang ikaw ang pinakamaganda rito ngayong gabi?
Damn, Mia. Ang pinagsasabi mo? Sinalat niya ang noo nito. Nihalagnat ka ba? Ang init-init mo ah. Pahambol ka pa. Masat ka, Mia. Tinampal niya ang noo nito ng paulit-ulit. Hindi nagalit ang lalaki. Sa halip ay nagawa pa nitong hulihin ang kanyang kamay at halikan. Stop. Stop, nailo ko sa ginagawa mo. Napasinghap siya. Mukhang tama nga ang kutob niya. May nangyayaring hindi maganda. I feel so warm. Gusto ko maligo. Inakay niya ito palayo. Sige, subukan nating iligo yan para mawala. Nag-book siya ng silid gamit ang ID ni Kian at pumasok sa elevator. Mia, namamawis ako, baka madumihan ka. Do I smell bad? Pag-uusisa nito. Hindi naman, mabango ka pa. Huwag mo nang ilapit sa akin yung leeg mo. Naaamoy kita, okay? Mabango. They say women like men who smells nice. Kapag mabango ang lalaki, mas malaki ang chance na magustuhan nila. Damit, nahilo ko sa elevator na to. Napalunok si Mia. Bumangga sa kanyang likuran ang bandang harap ni Kian. Ramdam niya ang pamumukol nito sa gawing ibaba. Halos takpan niya ang sariling muka dahil sa pag-init ng kanyang pisngi. Umulit pa si Kian sa pagbangga sa kanya kahit pa hindi naman umuuga ang elevator. Hinarap niya ito at tinuro sa muka. Hindi ako tanga ha. Alam ko yung ginagawa mo. Kung ayaw mong paluhurin kita rito, tumigil ka kasi talagang mababalian ka sa akin. Ngumiti lang ito sa kanya ng nakakaloko. Sounds sweet to me. Tunog invitation. Napalunok siya. Lumapit naman si Kian. Alam mo ba kung bakit? Hindi ako interesadong makinig. Nagpatuloy si Kian ng may kinang sa mga mata. Kasi kung talagang ayaw mo, kanina pa dapat ako bugbog at nakahiga sa sahig. But see, I'm fine. Someone's in denial. Bumukas ang elevator. Nauna si Mia sa paglabas at hinatid niya sa pintuan si Kian. Binuksan niya ang silid at pinapasok ang lalaki. Iligo mo na lang ng malamig na tubig yan o ano. Basta, kaya mo na yan. Sige na. Pinigilan nito ang kanyang braso. Marahan lang ang hawak nito. Napakadaling iwaksi kung talagang ayaw niya. Mia, can you be with me tonight? Nakakabingi ang sinabi nito. Ayaw tanggapin ng utak niya ang narinig, pero nauna na ang kaba sa kanyang dibdib. Will you help me? Ikaw lang gusto ko, Mia. Please, help me. Hindi agad siya makapagsalita. Malamig din ang mga daliri niya sa kamay at paa, pero napakainit ng kanyang puso. Nagbabaga para kay Kian. Alright, I'm sorry. Siguro, mawawala rin to. Pumasok na tayo bago pa yan lumala dito sa labas. Halos pabulong na sagot niya. Lumalim ang paghinga ni Kian. Humigpit ang hawak nito sa kanya sabay hila papasok ng silid. Sa pagpinid ng pinto ay sabay ring nagtagpo ang kanilang mga labi sa isang mainit na pagsasalo ng damdamin. Sa utak niya ay paulit-ulit ang mga kataga na parabang isang dasal. Sana hindi ko to pagsisihan bukas. Sana hindi niya ako itulak palayo kinaumagahan. Malinaw ang batas ni Kian sa kanya noong una pa lang. Don't ever fall in love with him. Tinawanan niya lang yon dati pero heto siya at nagpapalamon sa ligayang hatid nito. Siya na yata ang pinakanakakatawang hipokrita sa gabing yon, pero masyado siyang nalulunod sa tamis. Para sa kanya na ngayon lang muli nakaramdam ng pagpapahalaga sa loob ng maraming taong hirap sa pagbabanat ng buto, walang katumbas na halaga ang panandaliang sarap na iyon. Nang magising si Kian, una niyang pinagmasdan ang kilos ni Mia. Para bang wala lang dito ang nangyari kagabi. Hindi niya alam kung sino sa mga guest kagabi ang naglagay ng gamot sa inumin niya, pero papaimbestigahan niya yun. Good morning. Gusto mo ba ng breakfast? Tatawag ako ng room service. Teka lang. Alok niya. Umiling si Mia. Bihis na ito at mukhang kaliligo lang. Maligo ka na, Kian. Ako nang tatawag. Okay. Hindi niya inaasahan na ganoon ang magiging asta ni Mia sa kanya kinabukasan. Siya lang yata itong umaasa na may magbabago ngayon. The aphrodisiac made him excited, pero hindi siya mapapalimot ng gamot na yun. Hindi siya nagkakamali. May namamagitan na sa kanila ni Mia. Kian, pagka-uwi mo magpapahinga na muna ako ah. Pwede bang bukas na ako pumasok? Oo. Matamlay siyang pumayag. Sige,
Ilang sandali pa ay nakauwi na siya sa sarili niyang kondo. Masyadong tahimik ang bahay at hindi siya mapakali. Hindi kaya mali ang nangyari kagabi? Para bang nasira ang munting tiwala na nabuo sa pagitan nila ni Mia. Sa huli ay nagpasya siya na puntahan ng ina upang kausapin ito. Mia made him feel restless the whole morning. Ito lang ang babaeng kayang magpakaba sa kanya ng ganoon. This has to mean something. Nagmadali siya sa biyahe. Pagdating niya sa kanilang ancestral house, wala ni isang kasambahay sa paligid. Ba, may nangyari ba? Sigaw niya pagpasok sa bahay. Nakita niyang estatwa ni Icarus na nakadapa at gibana. Ma, magtatawag ako ng pulis. Ano ba, Kian? Ang aga-aga napakaingay mo. Lumitaw ang kanyang ina sa tanggapan ng bahay. Amoy alak ito at mugto ang mga mata. Umilis lang ako saglit para sumuka. Nandito ka na kagad. Sinabi ko naman sa kanila na huwag ka nang abalahin eh. Ma, what happened? Umiyak ka ba? Inalo niya ang ina at niyakap. Ngayon lang kita nakitang maglasing. Tell me. Well, anak ka ng tatay mo. Kaya baka ibalik mo rin sa akin ang sisi. Pareho kayo ng gawain. And no matter how much I try, hindi ako sasapat para sa inyo. One woman will never be enough. Kumalabog ng malakas ang dibdib niya. Ma, ano bang pinagsasabi ninyo? Your father cheated. Dumdumuyan ng papa mo ang bahay na to. He paraded his young mistress around kahit buhay pa ako, Kian. He disrespected me. Para bang nabasag ng balitang iyon ang tenga niya. Wala na siyang ibang marinig kundi ang iyak ng kanyang ina. She suddenly looked so old and so fragile. Hindi niya matanggap na magagawa ng kanyang ama na saktan ang kanyang mama. He thought everything's alright. Ganoon pala kasakit ang makita na masaktan ang pinakamamahal niyang ina. Umiyak din ba na ganito ang mga nasaktan ko nun? Kung maging kami ni Mia, mauuwi rin ba sa ganito? Tanong niya sa sarili. Mahigpit niyang niyakap ang ina. I will do whatever you want, Ma. Paprotektahan kita. Kung ayaw mo na makita si Papa ulit, akong bahala. Kakausapin ko siya. I'll do it. I love you, Mama. Your son is loyal to you. Uunahin niya na muna ang ina bago ayusin ang pagitan nila ni Mia. Mas kailangan siya ng pamilya niya sa ngayon. Sa kabilang banda, nagising si Mia kinagabihan. Mabigat ang katawan niya at matindi ang pagod sa kanyang kasukasuan. Pagsulyap niya sa kanyang cellphone ay isang bank transaction ang gumulat sa kanya. Nagpasok ng pera si Kian sa kanyang account. Sobra-sobra pa sa utang na dapat niyang bayaran. Nanginig ang kanyang labi. Ito na yun. Binabayaran niya ako para sa nangyari kagabi. Umiling si Mia at nagdesisyong tawagan ito. Hindi kumukonekta ang linya nila. Habang nanginig ang mga kamay, i-denial niya ang number ni Mac. Mia, napatawag ka. Mac, pumunta ka ba sa opisina kanina? Ha? Hindi ka ba natawagan ni Ma'am Sofia? Hindi na natin kailangan bumalik doon. Nagbayad na rin naman si Sir Kian. Mukhang lilipat na sila ng bahay. Mag-a-abroad yata eh. Narinig ko sa usapan, habang on-call kami. Pinagpipili siya ni Sir Kian ng bansa na pag-iistayan. Nabitiwan ni Mia ang telepono, ngunit agad rin iyong pinulot at nagpaalam kay Mac. Matapos patayin ang tawag, ay naibato niya ang phone sa dingding. Napahawak siya sa ulo at paulit-ulit na pinapaalalahanan ng sarili. Sinabi ko hindi ko pagsisisihan ang nangyari. Ito na ang resulta. Wala na akong magagawa. Hindi niya malang nasabi kay Kian ang nadarama. Initsapwera siya nito na parabang basahan. Sa kabilang banda naman, huminto ang mama ni Kian sa pag-iempake. You're fine, son? Hindi ba siya sumasagot? Settled na ang flights natin at ang bahay na titirahan niyo ron, pansamantala. Gusto kong sabihin si Mia pero di ko siya makontak eh. Nag-follow up din ako kay Mac. Hindi na rin niya daw makontak eh. Ng mama niya. Pinagtataguan yata ako. Ipinag-cross ni Kian ang braso. Kapag nakita kami ulit talagang, nako. Is that serious, ha? I'm happy for you, Kian. Di ba final pero pakaramdam ko, may chance naman. Ihahatid ko na muna kayo sa Switzerland. Saka ako babalik dito para sikasuhin ang annulment niyo ni Papa. Do you blame me? Pwede ko namang tiisin pero inuuna ko ang pride ko. Dapat siguro wag ko na lang ituloy.
Tumalim ang kanyang mga mata. Papa broke his vows. Siya mismo ang unang sumira sa sinumpaan niyo sa simbahan. This is the consequences of cheating. Natutunan ko na yan ngayon. Thank you, son. Mas magiging kalmante akong isiping hiwalay na kami kaysa harap-harapan niya akong binabastos. Napabuntong hininga siya. Namimiss niya tuloy ang mga advice ni Mia. Kung nasa tabi niya lang sana ito ngayon, makakampante siya kahit papaano. Natagalan siya sa pag-process ng pag-alis nila ng kanyang ina. Kinailangan niya rin kasing ipaalam sa mga kamag-anak ang nangyari, kaya naipit siya sa mahabang diskusyon mula sa mga kamag-anak nila. Matapos ayusin ang gusot sa kanyang pamilya, ay bumalik siya sa Pilipinas at nagkaroon ng panahon para hanapin si Mia. Pero parang huli na siya. Kay, imposible namang bigla na lang siya naglaho na parang bula. Mia's still around. Siguro na-stouch ng phone niya, ganun. I'm sorry, Kian. Kinausap ko na lahat ng koneksyon naming dalawa at di namin siya mahagilap. It's like, intentionally, nagtatago siya. May nangyari ba? Usig sa kanya ni Kendra sa kabilang linya. Yes, something happened. Nainlove ako sa kanya at ngayon, nawawala siya. I have to find her, Kay. Please help me. Wow! Marunong ka namang mag-please ah. Damn, cuz, is this serious? Huwag mo lokohin si Mia dahil talagang pipisuhan ka nun sa magkabilang mata. Nagawa pa nitong tumawa ng malakas. Napailing siya. Alam ko, hahabulin ko ba kung di ako seryoso? Laugh all you want. Basta pagkatapos mo riyan, tulungan mo kong hanapin siya. Ayos lang sa'yo na binubuli kita? Nice. By the way, you should thank me, Kian. Kung hindi ako nag-assist na i-hire mo na siya, hindi mo makikilala ang woman of your dreams. Alright, Kay. Thank you so much. Kung may gusto kang ipabili sa akin, magsabi ka lang. Nasa likod mo lang ako. Natahimik si Kendra ng ilang segundo. Love changed you for the better, Kian. Sana panghabang buhay na yan. After what happened to Mama, Kay, I'm guilty. Pakaramdam ko, karma nangyari sa mga pinaggagawa ko nun eh. I was never considerate with my date's feelings. At eto, nangyari pa mismo sa nanay ko. It hurts a lot. I'm sorry, Kian. I will do my best para matulungan kita, okay? Alright. Magpahinga ka rin ah. Magpuro trabaho. Yes, Kuya Kian. Pinatay niya ang tawag ng may ngiti sa labi. Kinalaunan din ay nabura iyon. Mag-iisang buwan na niyang hindi nakikita si Mia. Lumitaw ka naman please. Miss na kita. Bulong niya sa hangin. Lumipas ang 3 buwan at napakabagal ng bawat araw para kay Mia. Paano ba naman kasi, lumulobo na ang kanyang tiyan at habang patagal ng patagal ay tinatamad na siyang kumilos. Te, look, murang diapers oh. Mukhang made in China pero carry naman. Alok ni Annalyn habang hinihimas ang kanyang tiyan. Ano ba? Ang liit-liit pa lang yan eh. Minamasa mo na para bang tinapay. Diyos me ka. Sabay niya sa kaibigan. Masyado pang maaga para bumili ng diapers. Saka na. Serious ka ha? Baka mamaya malimutan mo. O ito pacifier. Ang aga-aga pa sabi. Sinong dedederi yan? Ako, bilang pampalipas oras ganun. Natawa si Annalyn sa kanya. Matamis ang laman yan pag nabutas. Ikaw pa yata ang gagamit eh. Pwede ka namang bumili ng pansarili mo. Di kita huhusgahan. Joke time ka ha? Yan na bang humor ng babaeng na bullseye ng isang Kian Stokes? Shala? Napatakip ng tenga si Mia. Bahala ka riyan. Iniwan niya ang kaibigan sa babies section at naglakad patungo sa isang shop ng mga mamahaling suit and tie. Naalala niya ang formal na suot ni Kian tuwing pupunta ng opisina. Namimiss ko na naman siya. Sabi niya sa sarili kasabay ang malalim na pagbuntong hininga. Kung gusto mo, may pamabae rin kami sa loob. Gusto mo bang sukatan kita? Sabi ng isang pamilyar na lalaki. Si Sean, ang gustong magbenta kay Kian ng sports car dati. Ikaw pala, napadaan lang ako. Ikaw bang may-ari nito? Yup. Sumaglit ang tingin ng lalaki sa kanyang tiyan bago gumiti. Marami akong business idea na in-explore. Kaya pala, napakasipag mo naman. Hindi singsipag ni Kian. Sabi nito sabay tingin muli sa kanyang namumukol na tiyan. Walang tatalo sa kasipagan nun. Nag-init ang mukha niya. Ipinag-cross niya ang braso sa kanyang paalam. May kailangan to pala akong bilhin. Good luck sa business mo, Sean. Ngumiti ng malapad ang lalaki. Good luck din sa'yo, Mia. Mag-ingat ka.
Nagmamadaling umalis si Mia at pinuntahan ng kaibigan. Tapos ka na bang mamili? Tanong niya. Patapos na. Last na to. Gabi na nang makauwi sila. Dala ang mga pinamili, pumanhik ng kwarto si Mia at nag-arrange ng gamit. Inaalala niya si Sean. Wala namang itong alam sa kung ano man ang namamagitan sa kanila ni Kian. Nakahinga siya ng maluwag. Kahit malaman ng lalaking iyon ang pagbubuntis niya, walang garantiya na aakuin itong responsibilidad. Mas magandang ilayo niya ang sarili sa sakit na dulot ng pagkadismaya. Kinabukasan, maagang nagising si Mia para maglaban ng damit at kurtina. Matapos ang kanyang nakagawi ang morning routine ng pagduduwal, pinilit niya ang sarili na gumalaw kahit na mas gusto niya na lang na matulog. Tao po, may nakatira ba dito? Tumayo siya para pagbuksan ang kumakatok sa gate. Ano pong meron? Ma'am, nasiraan po ng kotse yung amo ko eh. May alam ba kayong malapit na shop dito? O kahit sinong marunong? Tanong ng mama. Pinahid ni Mia ang kamay sa suot sa bestida. Susubukan ko ah. Pwede kong tingnan kung anong problema. Teka, kukunin ko lang yung toolbox ko. Naku ma'am, ako na po magbubuhat. Mabigat yun, di po ba? Teka, dyan ka lang. Ayaw niyang papasukin ito lalo pat hindi niya kilala. Paglabas niya ng gate ay agad na inagaw ng lalaki ang kanyang toolbox. Dito po ma'am. Nakita ni Mia ang isang van. Isang buong pamilya bang nasa loob? Hindi po. Mahilig lang po talaga yung boss ko sa malalaking sasakyan. Yung kasyang 12. May basketball team ba siyang ini-sponsoran? Biro niya. Wala po, pero narinig ko, balak niya raw pong bumuo ng isang liga eh. Napakunot ang noo ni Mia. Di kaya nangunguha ng bata ang may-ari ng van na to? Wala namang sira ah, mukhang ayos naman. Pahayag niya. Naku ma'am, ayaw mag-start eh. Baka yung wiring sa loob ang problema. Napatango siya. Baka nga. Binuksan niya ang pinto at pumasok sa loob. Bumungad sa kanya ang mukha ni Kian na may pinaghalong sakit at tuwa sa ekspresyon. Nahanap din kita sa wakas, Mia. Naguunahang umapaw ang kanyang mga luha. Hindi na niya inalalap ang itsura at daling-daling niyakap ang lalaki. Kian, bakit ka nandito? Hinahanap kita. Buti na nga nakita ka ni Sean. Gaan naman ka mahal ang bayad ko sa oportunistang yun. It's worth it. Ngayon, mayayakap na kita sa wakas. Akala ko, limot mo na ako eh. Walang teksto tawag pero binayaran mo ko ng sobra-sobra sa nakalagay sa kontrata ko bilang bantay mo. Anong iisipin ko? Inulit kong ginawa ng bodyguard mong si Carla. Ibinaon ni Kian ang mukha sa kanyang leeg. I don't even like Carla. Wala rin nangyari sa amin, Mia. Mas mabuting si mamang makausap mo tungkol dito. She will tell you everything. Agad na tinawagan ni Kian ang ina sa pamamagitan ng video call. Kian, kamusta ka riyan? Ma, I want you to see someone. Iniharap nito sa kanyang phone. Mia! O Kian, nahanap mo na rin siya sa wakas. And she's pregnant, Mama. Proud na sabi ni Kian. Bagay na ikinutuwa ng husto ni Mia. Anong buntis? Paano mo nalaman? Tanong niya. Sean told me. Tapos naramdaman ko pa nung niyakap kita. It's instant connection. Paano kung hindi to sa'yo? Hindi mo man lang ba ako kinausap? Sabi pa nila nag-abroad ka raw. Daing niya. Bumalik sa kanya sa wakas ang inis na nadarama. No, that's because of me, Iha. Pagsasalaysay ng ina ni Kian sa nangyari. Natutop ni Mia ang bibig sa huli. Kian, sana pala, inintay ko ang tawag mo. Misunderstanding lang ang lahat ng yun. Ang importante, nakita na tayo. We'll meet with Mama kapag ayos na. I still have to ask you, is this our baby, Mia? Mabilis siyang tumango. Sa'yo lang, Kian. Ikaw lang. Umugo ang masayang tili ng ina ni Kian. Lumipas ang ilang linggo, halos mabaliw si Mia sa pangungulit ni Kian sa kanya. Marami ang nagsasabing lolokohin lang din siya ng lalaki. Pero nakakapagod ang mabuhay na laging nag-aalala. Kaya sa pagkakataong iyon, magtitiwala siya kay Kian. Yung first trimester check-up natin, bukas na yun ah. Magpahinga ka ng maaga mamaya. Huwag kang masyado magbubuhat ng kung ano-ano. Baka lumabas na Superman o Wonder Woman yan. Itinigil ni Mia ang pagkain ng mangga at sinipat ito ng tingin. Ginugulo mo kami. Nagko-concentrate kami ritong manood eh. Oh, nanonood din pala ang baby. Handa ako ng tissue, baka maiyak ka na naman sa cartoons. Itinigil niya ang panonood at mas piniling pisil-pisilin ang mukha ni Kian.
Kapag nang babae ka, hindi mo na ako makikita ulit. Banta niya rito. Wala akong balak maghanap ng sakit ng ulo, Mia. Ang sarap na ng buhay ko ngayon, oh. Nariyan ka, si baby, si mama. Bumubuti na rin. Sisikapin ko na manatili tayong lahat na ligtas at syempre, healthy. Bilang padre de pamilya na ako ngayon. Good. Napangiti si Mia. Iniiwas niya ang tingin. Hindi niya pa nababanggit na ikasal kami. Wala ba siyang balak na iharap ako sa simbahan? Agam-agam niya habang inuubos ang mangga sa platito. Tama na yan. Kakain pa tayo sa labas kasama si mama. Kaya mag-iwan ka ng space rito. Hinawakan ni Kian ang kanyang tiyan bago tumayo at nag-unat. Ihanap kita ng masusuot ha. Diyan ka na muna. Hinayaan niyang pagsilbihan siya nito. Kinagabihan, akay-akay siya ni Kian habang naglalakad. Kian, fetus ang nasa tiyan ko, hindi bomba. Nakakalakad pa naman ako ng maayos. Kaya ko to. Sabi niya rito. Hindi siya binitawan ng lalaki. Hayaan mo na ako, Mia. I just love the feeling of serving you, okay? Para bang ang lakas maka-proud kapag nabibigay ko lahat ng pangangailangan mo. Naiiling niyang inabot ang kamay ng lalaki at hinalikan ito saglit sa labi. Dahil mong alam, Kian. I love you. Hindi ito sumagot. Tumawa lang ito ng malakas dahilan para madismaya siya. Sa pagpasok nila sa restaurant ay sinalubong sila ng dilim. Nakapatay ang ilaw ng establishmento. Kian, hindi niya mahagilap ang kamay nito. Nasaan ka? Ilang kaluskos ang nagpakaba kay Mia. Gusto niya nang umatras. Tumalikod na siya at nagpa siyang maghihintay na lang kay Kian sa kotse. Sa kanyang unang hakbang ay bumukas ang ilaw at nag-umpisang umugong ang isang romantic slow song. Sa pagharap niya ay bumungad sa kanya ang nakangiting muka ni Mac at James. Si Annalyn ay nagbe-video sa gilid katabi ang nakangising si Sean. Lahat ng mga taong importante sa kanila ay naroroon. Maging si Kendra ay tumutugtog ng piano. You see, matagal ko na itong inihanda. I want the perfect date, perfect weather, the perfect team. Para ipakita kung gaano kita pinapahalagahan, Mia. I want them to witness how in love I am to you. Mia, I want you for life. Kuminang ang mata niya noong makitang lumuhod si Kian. Do you feel the same way too, Mia? Will you marry me? Isang espesyal na singsing ang nakaharap sa kanya. Yes! 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 Akala niya ay wala itong plano na mag-settle down. Iyon pala ay nag-aabang lang ng tiyempo para sa isang surprise. Naghiyawan ang mga tao sa paligid. Naging bingi sila ni Kian sa ingay at nanaig ang kanilang pribadong sandali. Alright, tama na Kian ha. Lalamunin mo ng buhay si Mia. Save that for the freaking honeymoon. Saway ni Kendra. Sumunod din ang iba pa kaya wala nang nagawa si Kian kundi hayaan siya saglit upang ikuha ng makakain. Hindi inimbita ni Kian ng ama pero lumitaw ito sa kanilang pag-uwi. Nakaabang ito sa parking lot. Saan? Bungad nito. Is this Mia? Iha, hello. Congratulations sa inyo. Hindi alam ni Mama nandito ka, no? Bungad ni Kian. No. Kung alam niya, ipapakalalkad ako ng paalis. Nagbago na siya. Tinago mo siya, Papa. Mapagpatawad si Mama, pero sinagad niyong awa niya. Hinayaan ni Mia ang dalawa na mag-usap. Gusto ko lang nakilalanin ako na magiging apo ko kay Ian. That's all. Naiilang na umiling si Kian. Di niyo na kailangan sabihin yan, Papa. Naging mabuting ama kayo sa akin. Not a good husband, but you're my cool father. Napatingala ang ama nito. If only, hindi ko ginawa yun. I still have my wife in my arms while I sleep soundly. Ngayon, wala na. Uwi na kami ni Mia pa. You don't have to mind me. Kayo at ang nangyari sa inyo ni Mama ang magsisilbing leksyon ko sa buubuin naming pamilya. Love her well. Respect her up to the end of time. Hindi ko natupad ang pangako ko sa nanay mo. Huling bili ng ama nito bago kumaway sa kanilang dalawa. Thank you, Mia. Mag-ingat kayo sa daan. Nang umalis ang matanda, saka naman siya niyakap ni Kian. Ang tagal umalis ni Papa. Nilamig na tuloy ang baby damulag ko. Ikaw, hinawakan ni Mia ang magkabilaan nitong pisngi. Maraming salamat ha. Ang saya-saya ko ngayon. I live to serve my Mia. Hanggang sa kamatayan na yan ha.
kahit sa susunod pang habang buhay. May nakapagpatino na nga sa playboy na si Kian Stokes. Ngayon, responsibilidad naman ni Mia na ingatan ang pagmamahal nito sa kanya. Kian, nakikrib ako ng mangga. Mia, 10:00 na. Sa tayo bibili niyan. Nakatakam talaga ako eh. Bumuntong hininga si Kian. Mga tayo ng mga kabahayang may puno ng mangga. Kung di papayag, edi sungkutin natin o batuhin ng sapatos. Natawa siya. Hindi lang sila partners in love, kundi partners in crime rin. Soon enough, sa kanilang magiging kasal, sila ay magiging partners for life na. And she can't wait for that moment. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!